Tay! O anak. Mano po, Tay? Asan po si nanay? Nagpunta lang sa kumare niya para maningil ng utang. Ah, ganun po ba? Si Renz po, Tay. Nandiyan po ba sa loob? Umalis lang saglit, may gagawing project sa kaibigan niya. Meron sana akong magandang balita. Bakit ano yun, anak? Magpapakasal na sana kami ni Sheila, Tay. Talaga? Congrats sa inyo, anak. Sa susunod na linggo, Tay, pupunta tayo sa bahay nila Sheila para pag-usapan yung gagastusin sa nalalapit naming kasal. Gastos? Bakit, anak? Hindi ba dapat kayo na lang nagplano ni Sheila niyan eh? Si tatay talaga. Siyempre dapat andun kayo kasi lalaki ako. Dapat tayo yung gagastos sa kasal namin. Teka lang, Christian. Tayo ang gagastos? Saan naman kami kukuha ng malaking pera ng nanay mo dyan sa kasal mo? Wala kaming pera ng nanay mo para sagutin yung gastos sa kasal mo. Ano ba naman yan, Tay? Nagdesisyon kang magpakasal, dapat handa kang gumastos. Hindi yung kami pa ng nanay mo ang asahan mo. Nakakahiya naman sa pamilya ni Sheila, Tay. Kung sila pa yung paggagastusin ko. E di dapat, hindi mo na kayo nagdesisyon magpakasal kung wala kayong sapat na ipon. Ano ba naman yan, Tay? Bakit yung mga ibang kaibigan ko yung magulang nilang gumagastos para sa kasal nila? Hindi naman ako laging humihiling sa inyo ng mga bagay-bagay. Anak, magkakaiba tayo sa estado ng pamumuhay. Maaring nakakaluwag-luwag ang pamilya nila. Ang sabihin nyo, Tay, pinagdadamutan nyo lang ako. Kasi ginagastos nyo lang yung ipon nyo kay Bunso. Hindi naman sa ganun, anak. Alam mo naman sa pagsasaka lang kami umaasa ng nanay mo. Kung minsan nga, mahina ang ani. Kaya hindi sumasapat ang kita namin ng nanay mo. Bakit? Nag-aabot naman ako kay nanay pag sumasahod ako, di ba? Nagbibigay ka nga. Pero mas doble naman ang hinihingi mo kapag nauubos ang sahod mo. Sino lang yung gusto nyong manghihingi sa inyo? Si Renz lang? Hindi naman sa ganun, anak. Ikaw kasi, meron ka ng hanap buhay. Dapat, kung mayroon kang gustong paggagastusan, kagaya ng kasal nyo ni Sheila, dapat pinag-iipunan mo. Paano yan? Anong gagawin ko ngayon? Nasabi ko na sa mga magulang ni Sheila na tayo ang gagastos sa kasal namin. Di paliwanag mo na lang sa mga magulang ni Sheila, sigurado naman maiintindihan ka nila. Ano ba naman yan? Ginawa nyo naman akong kahiya-hiya sa harap na magiging biyanan ko, Tay. Anong gusto mong gawin ko, Christian? Magtain ng pera? Alam mo naman na mahirap ngayon kumita ng pera, di ba? Anong gusto mo? Mangutang ako para may maibigay lang sa'yo? Oh, yun, Tay. Tama yung sinabi nyo. Kung mangutang na lang kaya kayo. Para hindi naman nakakahiya sa magiging balain nyo. Ano, Christian? Para lang matuloy ang kasal mo? Uutusan mong mangutang ang magulang mo? Ito na nga lang yung huling pabor na hinihingi ko sa inyo. Hayaan nyo, Tay. Pagkatapos nito, hindi ko na kayo kukulitin ni nanay. Anak, hindi maliit na pabor yung hinihingi mo. At isa pa, walang magpapautang sa atin ng malaking halaga. Ako nang bahalang umanap ng mautangan nyo, Tay. Basta sasabihin ko na lang sa inyo para hindi na kayo nag-iisip. Tao po. Tao po. Tao po. Bakit ho? Ay, dito ho ba nakatira si Mang Berto? Ako nga ho, bakit ho? Ay, tay, nabanggit kasi sa akin ni Christian na sa inyo ko daw kukunin yung kinuha niyang pera. Teka lang ho, anong kinuhang pera? Teka nga, maupo muna tayo. Sige, tay. Nanghiram kasi sa akin ng pera si Christian.
Ang sabi niya sa akin, gagamitin niya daw yung pera doon sa kasal niya. Halos kalahating milyon yun eh. Ha? Ano? Nabanggit kasi nung anak nyo na sa inyo ko raw kukunin yung inutang niyang kalahating milyon. Ano? Wala naman akong alam na pagkakautang ng anak ko. Saka hindi pa naman kami nagkakausap simula nang umalis siya dito sa bahay. Bakit po, tay? Hindi ho ba kayo pumunta sa kasal niya nung nakaraang linggo? Hindi. Hindi kami nagpunta dahil hindi naman niya kami sinabihan. Ang huling pag-uusap namin, nung nagsabi siya na magpapakasal pa lang siya. Kailan pa yun? Mga 3 buwan na ang nakakalipas. Ganon po ba? Paano ho yan? May inabot kasi sa akin yung anak nyo. Ito, papel na merong pirma nyo. Yan, tay. Ay yung kasulatan, nakatibayan sa kasunduan namin na kayo yung magbabayad sa mga nagastos niya sa kasal. Wala akong pinirmahan na kasunduan. Dinaya lang yan ng anak ko. Ay, hindi ho pwede yan. Gawa niyo na lang ho ng paraan. Saan naman ako kukuha ng ganyang kalaking pera? Hindi ko na ho problema yan. Mas maganda ho, kausapin niyo yung anak niyo, si Christian, sa bagay na yan. Kung hindi niyo ho maibalik yung pera ko sa loob ng 1 linggo, wala akong magagawa. Magkikita ho tayo sa barangay. Teka lang ho, pwede bang huwag nang humantong sa barangay? Maganda kung nagkakaintindihan ho tayo. Sige ho, kakausapin ko muna si Christian. Sige po, tay. Paano po, tay? Muna na po ako. Sige ho. Kung handa na ho kayo magbayad, kontakin niyo lang ako sa numero na to. Sige ho. Sige po, salamat po. Ano ba tong ginawa sa amin ni Christian? Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga? Tay, Anong ginagawa mo dito? Ilang beses ka namin tinatawagan ng nanay mo pero hindi ka sumasagot. bakit naman? Masama bang dalawin yung pamilya ko? Ngayon na nga lang ako dumalaw, tapos ang init pa ng ulo nyo. Ang lakas ng loob mo na umuwi pa dito. Oh, tay, uminahon ka muna. Ngayon na nga lang ako dadalaw, tapos ganyan pa yung isasalubong nyo sa akin. Anong gusto mo? Yakapin kita? Pagkatapos ng ginawa mo sa amin ng nanay mo? Di ba nabayaran nyo naman na yung mga ginastos namin sa kasal namin ni Sheila? Ano bang kinakagalit nyo ngayon? Oo, nabayaran namin. Pero hindi mo ba alam na nakalaan yung pera na yon para sa pag-aaral ng kapatid mo? Sus, si Renz na naman kasi ang iniisip nyo. Dapat kasi ako muna, kasi ako yung panganay. Naririnig mo ba yung sarili mo, Christian? Pati yung nilalaan namin pang kolehiyo ng kapatid mo, nawala na. Mag-ipon na lang ulit kayo, tay. Meron pa naman kayong ilang taon bago magkolehiyo si Renz. Bakit lagi mong sinasabi na si Renz ang iniisip namin? Bakit, Christian? Iginapang ka rin namin ng nanay mo noon. Makapagtapos ka lang. Pati ba naman yung pagpapakasal mo? Sa amin mo pa inasa? Hindi mo man lang inisip ang hirap namin ng nanay mo para makaipon lang kami ng malaking halaga para sa pag-aaral ng kapatid mo? Tapos mangungutang ka? At kami pa ang pinagbayad mo? Pati yung perma ko, dinaya mo? Makahiram ka lang ng malaking pera? Yun lang naman yung naisip kong paraan para hindi ako mapahiya sa pamilya ni Sheila. Dapat kasi hindi ka muna nagpakasal kung hindi mo naman pala kaya. Kung talagang mahal ka ni Sheila, maiintindihan niya kung hindi mo agad mabibigay yung kasal na gusto niya. Pwede ba, tay? Tapos na! Kasal na kami ni Sheila! Isipin nyo na lang na huling tulong nyo na to sa akin.
Kaya lang naman ako umuwi dito para kunin yung mga gamit ko. Kasi doon na kami titira kila Sheila para hindi na kami mangupahan. Christian! O anak, kumusta? Ayos ka lang ba, anak? Nay, iwalay na po kami ni Sheila. Hindi ko na po kayang tiisin yung ugali niya. Teka nga anak, maupo muna tayo. Di ba, wala pa kayong isang taon na nagsasama? Baka pwede nyo pang ayusin yan. Hindi na, Nay. Nahuli ko din kasi siyang may iba siyang lalaki. Sigurado ka ba dyan sa desisyon mo, anak? Opo, Nay. Huwag mo na masyadong isipin yon, magkakaayos din kayo mag-asawa. Oh, kailan ka pa dumating, Christian? Bakit? May problema ba? Naku mahal, nakipaghiwalay na yung anak mo kay Sheila. O bakit? Anong dahilan? Nahuli daw kasi niya na may lalaki si Sheila. Sigurado ka ba, anak, na may lalaki yung asawa mo? Oo, Tay. Kitang-kita ng dalawang mata ko na magkasama sila sa kwarto namin. Tapos kinakampihan pa ng biyanan ko. Hindi ko man lang napagtanggol yung sarili ko, Tay. Eh, anong plano mo ngayon, anak? Hindi ko pa po alam. Pwede po bang dito muna ako? Wala na po kasi akong ibang mapupuntahan eh. Siyempre naman anak, bukas ang tahanan namin ng tatay mo para sa'yo. Pasensya na, Nay, Tay. Lalo na sa mga nagawa ko sa inyo dati. Dahil dun sa ginastos kong kasal. Sa hiwalayan din pala hahantong. Huwag mo nang isipin yun, anak. Kahit anuman ang pagkakamali mo at pagbaliktarin mo man ang mundo, anak ka pa rin namin ng nanay mo. Andito lang kami anak ng tatay mo. Maraming salamat po, Nay, Tay. Mahal na mahal ko po kayo.